Magandang umaga sa bawat isa. This morning, ito yung panghuli na sa series ng ating talakayan tungkol sa church, no? Bakit mayroong City of Hope Urban Mission? Bakit mayroong City of Hope Church? Ito yung panghuli, no? Magandang simulan ng bawat taon na alam natin kung saan yung direction ng church para hindi tayo mawala, no? Hindi tayo out of track at gampanan natin yung ating pagkatawag, our calling. And I do believe na iba-ibang personality ng church, no? Ang bawat church mayroong kanya-kanyang personality. Ang COH mayroong ibang personality. Kahapon, galing kami ni Joyce sa ATS, no? Sa Asian Theological Seminary, kung saan ako nag-aaral ng aking graduate, no? Master's degree. At nagkaroon kami ng reunion ng aking professor from Canada. Kaka-retire niya lang, no? 65 na siya. Kaka-retire niya lang sa isang malaking church sa Canada, sa Toronto, Canada. Siguro member yun ng 5,000 members. Malaking church nila yun. At nagkaroon kami ng kaunting kumustahan at naalala niyo yung preacher natin ng ika-12th anniversary sa Ariel, no? Nag-joke siya. Kasi noong pa man, before bata pa ang Seed of Hope, no? Nag-mentoring class na rin kami at talagang inaamin niya na he wants to be a mega church pastor. Sabi niya, binibiro ako ng Panginoon kasi ako ay nangangarap na maging pastor ng isang mega church. Pero lagi namin sinasabi na you need to start small, start simple, bago pangarapin mo. Sabi niya kahapon, bakit ba gano'n? I pray for a mega church, pero binigay sa akin ng Panginoon ay mega church. Mega church. The church is shrinking, church is problematic. Sinimula yung church sa San Pablo. Nasabi ko naman sa kanya, naalala mo yung tinuro mo sa amin noon sa anniversary, no? We plant, di ba? We water, pero ang Diyos ang siya nagpapalago. Isang amen po doon. Okay. So, huwag mo problemahin. Iwan mo yan sa Panginoon. Basta gawin natin ang ating bahagi. Tama po ba? Ang City of Hope, ito yung kanyang pinamumuhay, kanyang kultura, no? Jesus values our DNA. Pag wala na kay Jesus yung ating ginagawa at pinapractice, ay hindi na tayo followers of the Lord Jesus Christ. Ngayon, anong ibig sabihin ng pagiging followers of Christ? No? What does it mean? Ano ibig sabihin na tayo tagasunod ng Panginoong Jesucristo? Noon, literally, they are following the Lord. Literal na sila susunod kay Jesus, especially if you will read the Gospel of Luke. Yung sa Gospel of Luke, nakikita natin si Jesus from Galilee, naglalakbay going to Jerusalem, no? At literal na yung mga taga-Galilea sumusunod kay Jesus up to Jerusalem, up to His crucifixion. No? Sumusunod sila. Talagang literal na pagsunod. No? Pero, of course, hindi naman gano'n ang talagang ibig sabihin ng following the Lord Jesus Christ. Ito yung katulad sinabi ni Pablo, no? In 1 Corinthians 11:1. And let's read together. Sige nga, basahin po natin sabay-sabay. Follow my example as I follow the example of Christ. Sabi ni Paul, sundan niyo ako kung paano ko sinusundan si Jesus. No? Medyo malakas ang loob ni Pablo. No? Mahirap sabihin niya. Mahirap sabihin niya. No? Mahirap. Pero si Pablo ay talagang malakas ang loob na sabi niya, tularan niyo ako. Sa Tagalog, hindi sinabi niya, no? Tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. No? So, paano natin tutularan si Jesus? And that's the question. And that is through what He values. No? What Jesus values. Ano kanyang mga pinahalagahan? At yun din ang ating pahalagahan. Can you say amen to that? Amen. Kapag ganoon, and then therefore you are followers of Jesus. Kung pahalagahan mo ang pinahalagahan ni Jesus, ikaw ay tagasunod ng Panginoon,
Jesu Cristo. And His values can be learned from His core teachings, no? Lagi niyang sinasabi ito mga bagay na ito, ginagawa niya mga bagay na ito for us, no? For us, believers, for us, followers, no? Learn and follow lahat ng bagay na ito na kanyang tinuro. And ang City of Hope, nilagay yon sa 4 na letra, no? Our core values is L-E-A-D, lead. At ano yung mga yon? Number 1, basahin nga po natin, love and honor God. Love and honor God. That's number 1. Ibig sabihin, worship. Pinakamalaga sa lahat, pagsamba. At ang pagsamba, hindi lang tuwing linggo. Pagsamba ay sa bawat sandali. Can say amen to that. Pagsamba hindi napuputol. Hindi lang siya 2 oras. Ang sabi nga ni Pablo, whatever you do, di ba? Whether you eat, you drink, or whatever you do it for the glory of God. Amen? Amen. Hindi yung worship ka rito, nakatas ng kamay, pag uwi sa bahay, masungit ka. So, hindi ganun ang ibig sabihin ng Lord. Kundi, ibig sabihin, sa bawat sandali, may taas ang pangalan niya. At yun ang nais ng Panginoon. In Matthew 22, verse 37 said, and let's read together, Jesus said, love the Lord your God with all your passion and prayer and intelligence. No? Sa salin ni Eugene Peterson, The Message. Sabi niya, with all your passion, prayer, and intelligence. Matthew 22:38, this is the most important, the first on any list. Yun ay pinakamahalaga. Pinakamahalaga pagsamba. Okay? At yun din ang pinahalagahan ng City of Hope. Number 1, pagsamba. Una ang Diyos. Amen po ba? Amen. Ang City of Hope ay God-centered. Dapat una ang Diyos. Mahalaga, pinakamahalaga ang Diyos. Sa Tagalog, gano'n din mabasa natin, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Sa Lucas, dinagdagan pa yan no? Sa Lucas, naging 4 siya buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Mas holistic si Luke. So verse 38 yun din sinabi, ito ang pinakamahalaga at unang utos. No? Pinakamahalaga at unang utos. Jesus teaches us to be God-centered followers, no? By putting God first in our priorities. Amen po ba? Amen. Hindi option ng Diyos. Ako ang panalangin ko, lumaki man ang City of Hope ng malaking church, no? Lagi natin na outgrow yung lugar. Kailan nanay lang tayo, punta tayo sa KTV bar, no? Tapos dito. Always outgrow the place, no? Pray tayo sa Lord. Saan tayo ililid niya para lumaki pa, lumago pa ang gawain ng Panginoon dito sa kanlupan. Hindi natin alam, pero ako yung titiwala sa Panginoon na kapag kalooban niya, lagi siyang merong provision. Amen po ba? Amen. Pag kalooban niya, laging meron siyang paraan. Ngayon, kahit pa lumaki ang church, naging 100, 200, 300, 400 members, huwag mawawala yung prinsipyo, yung katotohanan na laging una ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Lagi siya ang una. Therefore, worship can be done anytime and anywhere because our attitude toward God is the most important. Amen po ba? Pagkatapos dito, uuwi, bukas magtatrabaho, pero yun pa rin ang nasa isip. Maparangalan ang ating Diyos. John 4:21 said, woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Verse 23. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father
in the spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. Na, sabi dito sa verse 21, balikan natin yung 21, hindi na dito sa bundok, no, di Samaria o sa Jerusalem ang pagsamba. Hindi na place ang issue. Anong issue niya? Sabi niya sa verse 23, yung pagsamba, yung attitude, no, ng pagsamba. And that is in the spirit and in truth. So that's number 1. M. E. Ito na yung pangalawang core values ng COH. Equip and empower lay people. Ang City of Hope hindi pastor-centered. Hello? Lagi ko sinasabi, si pastor hindi naging full-time sa church. Since we started, 14 years ago, si pastor nagtatrabaho, nagtuturo sa seminary. Hindi siya nakapag full-time talaga. And that is the design of this church. Hindi nakaasa sa ang desisyon, hindi lang nakaasa sa isang tao. Hello? Hello? Hindi lang si pastor ang nasusunod. Pastor nagkukonsulta sa ibang leaders. Si pastor nakikinig sa ibang leaders. Pag hindi na yun nangyari, hindi na siya City of Hope. You say amen to that. Amen. Pinapahalaga ng shared leadership. Pinapahalaga ng team leadership. Sama lang sa amen. Amen. Kaya nga mamaya meron dito ng stewardship seminar ng lahat ng finance team ng lahat ng City of Hope. Importante na gagawin ang lahat ng bagay ng sama-sama at hindi nag-iisa. Naintindihan po ba natin yan? And that's the reason why we need to equip our lay people. No? Because sabi nga doon sa mga nakaraang pag-aaral natin, the church is a community of priests. No? We are all workers. No? 1 Peter 2:9. Let's read nga ulit. Sabay-sabay. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Okay? We are community of priests. Lahat manggagawa. Lahat may bahagi. Lahat pwedeng mag-contribute. Amen po ba? Sabi sa katabi, mag-contribute ka na. May bahagi ka eh. Diba? And one of Cham's slogans is, every church member is a missionary. Every church member is a missionary. Ako nangarap pa rin na yung mga young professional natin, may isama ko sa Cambodia for short mission trip. Pangarap ko pa rin yan. Kahit hindi young professional, anyone who wants to join, magkaroon ng short mission trip doon para maramdaman nyo lang ano ibig sabihin ng pag-mission. And this February, parang nag-aya si Mark na pumunta doon. Basitahin si Pastor Eddie, yung nakarang speaker natin sa anniversary. At mukhang nandun din yung aking professor, si Dr. Song. Sana magkatugma-tugma yung aming schedule. Acts 1:8. Basahin natin, sabay-sabay. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. The Lord is talking to the first church, no, yung unang church. Kausap niya yung unang church, and sabi niya, bibigyan mo kayo ng kapangyarihan. You will receive power. For what? For what reason? Because you will be my witnesses. Si Jesus ay gumagawa ng isang komunidad ng mga magpapatotoo. No? A community of witnesses. Lahat ay may bahagi. Jesus empowered and equipped us by sending the Holy Spirit to the church. No? Hindi niya iniwan na nangangapa ang church, kundi iniwan niya ng kapangyarihan at walang iba ang Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu naman empowered and equipped us by giving spiritual gifts. Okay? Hindi
kulang ang church. Ang church hindi kulang-kulang. Ang church hindi kulang-kulang. Ang church ay kompleto. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya, bawat isa mayroong kaloob. Bawat isa. You have gift. You have spiritual gift. If you are part of the church and therefore, you have spiritual gift. Amen? Akala natin yung paglilingkod dito ay hindi gift. Gift yun. Ngayon, natutuwa na ako ngayon kasi pagpasok ko dyan sa hagdanan, malinis na. Wala nang mga alikabok. Sino nagbawalis? Si pamilya ni Sister Ems. Yan ay gift. Paglilingkod. Amen? Amen. Paglilingkod yun. So, lahat, nanay na dito na, nanay Terna, palapakan natin ng Panginoon at kasama natin. So, Sundays din siya na hindi na kinakasama. Pero yung mga nag-pray sa kanya, you have gift of faith. Amen? Diba? Meron kayong kaloob ng pananampalataya. Amen? Nagagamit yung gift mo. Pray kayo sa iba, nagagamit yung gift mo. Okay? So, bawat membro merong kaloob. Ephesians 4:10 said, let's read together, He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that He might fill all things. And then verse 11, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, and the shepherds. For what reason? Verse 12, sabay-sabay. To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Amen? Si Pastor, isa lang, dito si Pastor, prophets. Prophets kasi, declaring the truth. And through the pulpit, the members, yung mga mananampalataya, na-equip. Amen po ba? Ginagamit ko yung aking gift to equip the saints. Pwedeng, yung ibang gift din, magamit din for equipping. Like, bawa sila Sister Lynn, sila Nanay, Umahayo, sila Ems, Umahayo. May sumasama sa kanila at na-equip sila doon. And therefore, they are apostles. No? Apostles kasi yung mga doing the pioneering works. No? Ginagamit nila yung kanilang gift as apostles. Okay? So, lahat tayo may gamit. And that is City of Hope. Hanggat maaari, lahat tayo mag-function according to the gifts that we have. Amen? Yung iba niya natatago pa at huwag nang itago, ilabas na. Okay, baka maganda boses ni sino ba kumakanta? Christian, kumakanta ka ba? Nagsasayaw lang. Hindi rin. Baka meron kayong mga kaloob na bigay ang Panginoon that you can use for the church. Amen? Ano man yan? Gamitin natin para sa kanyang gawain. Okay. Pangatlo, advance the work of the kingdom of God. No? Advance the work of the kingdom of God. No? Dapat talaga ang church ay intentional sa kanyang evangelism. Dapat talaga ang church ay intentional sa kanyang mission. Kaya nga, marami nagulat sa church, no? Kasi nag-celebrate tayo ng 14 years. And we have more than 14 churches. Ngayon, ano na tayo? Ang bilang ni Joy, kasama yung house churches, nasa 19, right? 19 churches. Palapakan natin ang Panginoon. 19 churches. Napakadami na. At nakikita-kita lang tayo pag anniversary, no? Ngayon, yun ang panawagan natin. That's our calling. No? Ang Seed of Hope, intentional sa outreach, sa pagmimisyon. No? And by the way, the church is not the kingdom of God herself. But, no, the church works for the kingdom. Tayo ay gumagawa lang sa kaharian. Hindi tayo nagtatayo ng sarili nating kaharian. Tayo ay gumagawa para sa kaharian. Isang amen nga po doon. Kasi kapag nagtatayo na tayo ng sarili nating kaharian, natutulad tayo sa Torre ng Babel, no? Tower of Babel. Pinarusahan sila ng Panginoon. God will not bless and favor us if we only build our own kingdom. If it is self-centered,
it will be fruitless. Tama po ba? Pag ito para sa pangalan lang ng tao, pangalan lang ni Pastor Kirby, pangalan lang ng City of Hope, God will not bless us. Pero para sa pangalan ni Jesus, ito'y pagpapalain. Amen? Amen. At kahanga-hanga kanyang gawa sa ating iglesia. Kahanga-hanga. Ang karanasan nyo rito, karanasan din ng taga-Banyadero. Kulang na rin yung lugar. Kulang na rin. Buti na nga pinag-iwalay natin eh. Kasi dati magkasama itong Kanlubang at Banyadero eh. Nung pandemic, pinag-iwalay natin. Para sa man lumago. Para sa may problema sa lugar. Okay? So, lagi ang Diyos siyang mauna. The church witnesses for the kingdom. Matthew 24:14. Bakit? Ano reason? Ito sabi rito. Let's read together. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. Then the end will come. The gospel of the kingdom will be preached into the whole world. Tayo nga ng Pilipinas pa lang. Tayo nga, Calabarzon lang, no? Meron tayong churches sa Cavite, Laguna, Batangas, Cavite, Laguna, at Metro Manila. At yung small group nila, Brother Mark, doon sa Toronto, Canada. And he's also planning to start another one in Singapore. Mag-start siya ng business in Singapore sa Chinatown sa Singapore. Para kung mayroong pupunta doon, mayroong mapupuntahan sa Singapore. And he's also planning to start, papunta siya ng New Zealand, mag-start na another business in New Zealand. Yun din ang part niya, magkaroon din ng small church, no? Kung saan siya natayo ng business. Okay. And that is the will of God for the church. Kasi ang calling natin is, anong identity natin? Light of the Word. Malaking scope. We are salt of the malaking scope. Yun ang gamit ng iglesia. Acts 28:31, ito naman si Pablo naman, patapos na yung ministry niya, no? At ikukulong na siya rito. Pero sabi niya, he proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. So, hanggang sa nag-retire na siya. Walang retirement, no? Ayun, nabanggit ko kahapon yung aming professor. Nag-retire siya sa Canada kasi 65 ang retirement ng pastor. Eh. Pagka-retire niya, naman siya, kinumission as a missionary emeritus. No? Mission. Hindi. Ginawa siya missionary. Diretso. Doon sa church na yun, 32 years na siya naglingkod. Plus 4, 36. Tapos ngayon, naglilingkod pa rin siya. Wow. Sana nga ang COH pagka-retire ko, isang ako as missionary. No? Okay ba yan? Isa niyo ako missionary ka sa Cambodia. Pag-mission sa Cambodia. Okay. 1 Corinthians 5:20. Let's read together. Sabay-sabay. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. We are Christ's ambassadors. Okay? Kaya magkakaroon ang Kanlubang at Banyadero ng Disciple Makers Training na DMT. Hindi na network, kundi yung para sa church na lang. Yung DMT. But we can invite other pastors siguro na malapit sa atin. Mag-DMT tayo. Pag gano'n sa tingin ko, mas lalong sisikip ang lugar natin. Mas lalong may problema tayo sa lugar. Pag dumami ang mga mananampalataya dito. This is the reason we embrace the T40 program. We desire the whole church to participate in God's mission. Saan malakas na amen po doon? Amen. Maganda yan, no? Kanya-kanyang hawak ng... Sa ngayon, ang existing ay hawak lang ni nanay at ni Sister Lynn, no? Sana dumami pa. Okay? Number 2, the church prioritizes the kingdom. Matthew 6:33. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Sa New Living Translation. Prioritize ay
kaharian. And now, panghuli, ayan, alam niyo, tapos na tayo. Panghuli, let's read together, sabay-sabay. Demonstrate and live out Jesus' compassion. Kumbaga, ang COH, hindi lang pinapangaral ang mabuting balita. Ang COH, ang nais niya, ipamuhay lagi ang mabuting balita. Isa mo lang sa amen po. Amen. Ipamuhay ang mabuting balita. Now, the church does not only proclaim the gospel, she must also live it out. Ipamuhay. Now, pag sinabing mahal ka ng Diyos, ipamuhay ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Amen. Demonstrate and live out means action speaks louder than words. No? Our testimony authenticates our gospel. Amen? Yung ating buhay, yung ating pamumuhay, sinasabing totoo ang ating pinapangaral. Sama lang sa amen po. Amen. Pag hindi mo pinapamuhay ang iyong pangaral, walang maniniwala. Naintindihan natin? Walang maniniwala. Maranasan ng iba ang pag-ibig ng Diyos. Marinig ng iba ang pag-ibig ng Diyos. Maranasan ng iba ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. At ang whole gospel. Yan ang whole gospel. Buong, hindi half gospel. Hindi lang siya narinig, nararanasan. Kaya, meron naman tayong lugar, pangarap ko magkaroon ng feeding center dito. Pangarap ko magkaroon ng student center dito. Pangarap ko magagamit yung lugar sa kapakinabangan ng mga nangangailangan. Amen? At yun ang gusto ng Diyos. Even the Lord Jesus Christ, no? In His earthly ministry, did both the proclamation and demonstration of the gospel. Hindi lang proclamation siya. Hindi lang siya nagpo-proclaim ng gospel. Dine-demonstrate na rin. Sige nga, basahin natin. Matthew 4:23. Sabay-sabay nga po. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Yung kulay dilaw lang basahin natin. Teaching, proclaiming the good news, healing. Hindi lang sinabi dito yung feeding. Nagpakain din siya. Hindi sinabi rito yung sabay, kasama sa healing yan. Pero yung pagka-cast out niya ng mga demons. Okay? Pero yan ang ginagawa ng Panginoon. Nangangaral at naglilingkod. Ang seed of hope dapat gano'n. Nangangaral at naglilingkod. Amen? Sabihin nga natin sa katabi natin, mangaral, maglingkod. Isa pa po, mangaral, maglingkod. That's Seed of Hope. The church, the Seed of Hope Urban Mission, believes that we should do the ministry holistically like Jesus. Because we are Jesus followers. Dahil tayo ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Sige nga po, tayo lahat na yun. Let's all stand. And let's read our core values. Seed of Hope Urban Mission core values. Love and honor God, equip and empower people, advance the work of the kingdom, demonstrate and live out Jesus' love and compassion. Amen po ba? Amen. Kapag sinabi niyo taga-Seed of Hope ka, sinabi niyo are part of the Seed of Hope Urban Mission, and therefore, una sa iyo pagsamba. Pangalawa, kasama ka sa paglilingkod. Kaya ka enabler ng church. Pangatlo, we advance, no? The work of the kingdom. The mission of the Lord Jesus Christ. Hindi naman lahat tayo ahayot. Yung iba sa inyo, prayer supporter. Yung iba sa inyo, financial supporter. Yung iba sa inyo, mga counselor. Yung iba sa inyo, administrator. But you're still part of the mission. Amen? Amen. Yung iba sa inyo, prayer warriors. Part kayo ng mission. And then, the last one, demonstrate and live out Jesus' love and compassion.
Pag sinabi, taga-Sydney po, mabait yan. Taga-Sydney po, masungit yan. Mabait yan. Because we live out Jesus' love and Jesus' compassion. Tayo ay tumulong sa Panginoon at manalangin. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos na minagpapasalamat sa mabiyayang umaga na meron kami. Salamat po, Panginoon, dahil kabilang kami sa iglesyang ito na may malinaw na pagkatawag mo, Panginoon. At malinaw na ipinapahayag sa amin na ang kulturang dapat namin ipamuhay ay yung mga bagay na pinapahalagahan mo, aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, kasama sa aming paglago bilang mananampalataya, ay gawin ang iyong kalooban, sundin ang nais mo, lumagad sa iyong nilakaran, pakinggan at ipamuhay ang turo mo. At sa gayon, O Diyos, maranasan namin ang iyong pabor, ang iyong biyaya. Katulad na iyong sinabi, sabi niyo, Panginoon, seek first your kingdom and your righteousness. Seeking first your kingdom, seeking first your righteousness, and everything will be added unto us. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon Jesucristo. Malinaw ang iyong mga aral. Malinaw ang iyong mga turo. Malinaw ang iyong halimbawa. Tulungan mo kami sa pamagitan ng Banal na Espiritu na makasunod, na masundan ang iyong halimbawa. Pagpalain na bawat tahanan na rito, Panginoon. Iba pa na sa ibang bansa, Panginoon, abutin sila ng iyong mayamang pagpapala. Abutin mo sila, Panginoon, ng iyong grasya, biyaya, Panginoon. Panginoon, may mga tahimik na panalangin kami sa aming puso na hindi nabanggit. Meron ka sinabi, O Diyos, na Panginoon Jesucristo, na bago pa namin sambitin ng mga kailangan ito, nalalaman mo na. Panginoon, aking dalangin na bawat sa amin, magkaroon ng attitude na laging nagpe-pray anywhere, anytime. Umasa sa iyong biyaya. Umasa sa iyong magagawa. Umasa sa iyong kapangyarihan. So, sa ito, Panginoon, malinaw mong naririnig ang panalangin ng bawat isa. And by faith, tanggapin namin ang katugunan para dito sa pananampalataya. O Diyos, ikaw mo yung mayamang basbas, yung mayamang bendisyon sa bawat sa amin na nawa. Kapuspusan ng Banal na Espiritu, maranasan namin. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan upang makalakad ng ayon sa iyong halimbawa. Huwag magkukulangin sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Tunan lahat na aspeto ng aming sambahayan. Maranasan ang iyong kalapitan, maranasan ang iyong pabor, maranasan ang tagumpay na ipagkakaloob mo sa amin sa bawat araw. At ibalik lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati, pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Lahat ng papuri.